3 taon. 1,095 araw ng pagpapanggap. Inihalo ko ang sandok sa kumukulong karne. Dinaramdam ang bango ng tuyong bayabas at itim na paminta na humahalimuyak sa aming maliit na kusina. Ito ang paboritong adobo ni Adrian. Ito rin ang huling pagkaing iluluto ko para sa kanya. Ngayong gabi ang aming 3 anibersaryo at sa loob ng 3 taon yon pinili kong maging anino. Pinili kong magsuot ng apron sa halip na mamahaling sutla at maglinis ng sahig sa halip na mamuno sa mga board meeting ng Ashford Group. Lahat ng iyon ay para sa isang hangal na pangarap. Ang mahalin ako ni Adrian Mercer dahil sa kung sino ako at hindi dahil sa bilyon-bilyong dolyar na nasa likod ng aking pangalan. Napatigil ang aking kamay nang marinig ko ang tunog ng susi sa pintuan. Ang bawat yabag ng sapatos sa sahig ay tila isang mabigat na hatol na papalapit sa akin. Ngunit may kakaiba. Hindi lamang isa ang pares ng mga paa na naglalakad patungo sa kusina. "Vicky, we need to talk. Let's stop this pathetic housewife drama once and for all." Ang boses ni Adrian ay malamig. Walang bakas ng pag-ibig. Tila ba isa lamang akong isturbo sa kanyang paningin. Humarap ako. Dahan-dahang tinanggal ang apron na may mansa ng toyo. Doon, sa tapat ng aming hapagkainan, nakatayo ang aking asawa. Katabi niya ang isang babaeng balot na mamahaling alahas, suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng pang-aakit. Si Elena. Ang babaeng alam kong matagal na niyang itinatago sa dilim, inihagis ni Adrian ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. "I want a divorce." "Na yon din. Pirmahan mo yan at umalis ka na sa bahay na ito." Diretsong sabi niya habang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. "Happy anniversary din sa'yo, Adrian." Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay patag, walang emosyon. Tiningnan ko ang sobrang puti. "Isang divorce settlement? Ito ba ang regalo mo sa akin pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko?" Humakbang pasulong si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng peking awa. Hinawakan niya ang braso ni Adrian ng may pagmamay-ari. "Vicky, please don't make this harder than it already is. I'm sorry, okay? Hindi namin sinasadyang mahalin ang isa't isa. But you have to face reality. You're just a plain, boring housewife. Adrian needs a woman who can stand beside him in high society. Someone who has class and connections. Hindi isang katulong na marunong lang magluto ng adobo." Napatawa ako ng mahina, isang tunog na walang saya. "Class? Connections? Yun ba ang hinahanap mo, Adrian? Akala ko ba sapat na ang katapatan ko sa'yo nung nagsisimula ka pa lang at walang kahit isang sentimo sa bulsa?" "Enough, Victoria!" Sigaw ni Adrian. Ang kanyang muka ay namumula sa inis. "I'm tired of your martyrdom. Utang na loob, tigilan mo na ang pag-arte na parang biktima ka. Binigyan kita ng bubong, binigyan kita ng pangalan, pero tignan mo ang sarili mo. You're a nobody. Elena is the daughter of a real estate tycoon. Siya ang susi para mailigtas ang Mercer Group mula sa pagbangon, while you're just a liability, isang pabigat." Tinitigan ko silang dalawa. Ang pagtataksil ay tila isang malalim na sugat, ngunit sa halip na dugo ang lumabas, isang nagyelong determinasyon ang dumalay sa aking mga ugat. Sa bawat salitang binitiw niya, ang imahe ng lalaking minahal ko ay unti-unting naglalaho, pinapalitan ng isang halimaw na nilamon ng ambisyon at kasakiman. "Liability," pag-uulit ko. Ang aking paningin ay tumuon sa kanyang mga mata. "Yan ba ang tingin mo sa akin sa loob ng 3 taon? Na ako ang nagpapabagsak sa'yo?" "Exactly," kutyang sabi ni Adrian. "So do yourself a favor. Sign the papers. Naglagay ako ng sapat na pera dyan para makabalik ka sa probinsya ninyo. Huwag mo nang hintayin na ipahiya pa kita sa harap ng maraming tao." "Adrian, baby, let's go. Ang baho ng kusinang ito, amoy toyo," maaring sabi ni Elena habang nagtatakip ng ilong. "Bilisan mo na, Vicky. I have a stylist waiting for me. We have a celebration to attend." Tumalikod na sila, kampante na nakuha na nila ang kanilang gusto. Inisip nilang ako ang typical na asawang iiyak, luluhod at magmamakaawa na huwag iwanan.
Ngunit doon sila nagkamali. Ang init ng adobong niluluto ko ay tila lumipat sa aking puso, ngunit hindi ito apoy ng galit, kundi apoy ng isang muling pagkabuhay. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng ilang segundo, ang aking lagda ay dumampi sa papel. Hindi ito lagda ng isang talunang asawa. Ito ang lagda na wawasak sa lahat ng kanyang pinag-irapan. Tapos na ako, sabi ko, sapat na lakas para mapatigil sila sa pintuan. Humarap si Adrian nang may mapang-aping ni E.T. Good! At least you know your place. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng otoridad na matagal kong itinago. Inabot ko ang papel sa kanya. Pirmanado na. Pero bago ka umalis, Adrian, tandaan mo ang gabing ito. Ang gabing pinili mong itapon ang lahat para sa isang ilusyon. Ano ang pinagsasabi mo? Kunot nung tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dinukot ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Pinindot ko ang isang numerong hindi ko tinawagan sa loob ng mahabang panahon. Inilagay ko ito sa loudspeaker. Chairman Ashford, is this you? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng paggalang at gulat. Si Attorney Ramos yon, ang punong abogado ng aking pamilya. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Adrian. Ang pangalang Ashford ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa kanya. Yes, Attorney, I'm back. Malamig kong sabi habang nakatitig sa nanginginig na mga labi ni Adrian. I activate ang Protocol Ashford, cancel all the investments linked to Mercer Group, at tawagan mo ang bank o i-freeze ang lahat ng accounts na nasa ilalim ng pangalan ko na ginagamit ni Adrian Mercer, ngayon din. Wait, Victoria? What is this joke? Nauutal na tanong ni Adrian, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa pakikipag-usap sa telepon. And attorney? I-double-check ang mga utang ng Mercer Group. Bilhin mo ang lahat ng yon sa loob ng isang oras. Gusto ko, bago sumikat ang araw bukas, ako na ang nagmamay-ari ng bawat pako sa kumpanya niya. Ibinaba ko ang telepon. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Ang mapang-aping ngiti ni Elena ay napalitan ng puro kalituhan at takot. Sino ka ba talaga? Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tiningnan ko ang aking wedding ring na iniwan ko sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng divorce papers. Ako ang babaeng sinayan mo, Adrian. At simula sa oras na ito, malalaman mo kung gaano kamahal ang presyo ng iyong pagtataksil. Kinuha ko ang aking maliit na bag at dire-diretsyong naglakad palabas. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumulo ang luha. Sa labas, isang itim na Rolls-Royce ang naghihintay. Ang mga bodyguard ay sabay-sabay na yumuko nang makita ako. Ma'am Victoria, saan tayo? Tanong ng driver. Tumingin ako sa bintana, sa madilim na langit ng Maynila na tila naghahanda para sa isang malakas na bagyo. Sa Ashford Tower, may kailangan akong bawiing korona. Bumuhos ang malakas na ulan sa kalsada ng Makati. Tila ba nakikiramay ang langit sa pagtatapos ng isang kabanata ng aking buhay? Nakasandal ako sa malambot na upuan ng aking Rolls-Royce, pinagmamasdan ang mga patak ng tubig na mabilis na gumagapang sa bintana. Walang puwang ang luha sa mga matang nakakita na ng katotohanan. Ang 3 taon ng aking pagtitiis ay tila isang malabong panaginip na binura ng isang gabi ng pagpapasya. Tumunog ang aking personal na teleponyo. Nang makita ko ang pangalan sa screen, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Si Doña Imelda. Ang aking biyenan na kailanman ay hindi tumuring sa akin bilang pamilya. Victoria! You shameless woman! Ang tinig niya ay pumailan lang sa loob ng tahimik na sasakyan, puno ng puot at kapalaluan. Balita ko ay pinirmahan mo na ang divorce papers. Good! Finally, nagkaroon ka rin ng delikadeza. But listen to me. Huwag kang magkakamaling magdala ng kahit anong gamit mula sa mansyong yan. Every piece of jewelry, every designer bag na binili ng anak ko para sa'yo, iwanan mo. Wala kang karapatang magbitbit ng yaman ng mga Mercer. Huminga ako ng malalim. Pinapanatili ang lamig sa aking boses.
Huwag kayong mag-alala, Mother. Wala akong dinalang kahit ano na pagmamay-ari ng anak ninyo. Dahil kung tutuusin, kung susuriin natin ang bawat sentimong ginastos sa bahay na yan, wala talagang pagmamay-ari si Adrian. How dare you! Napakayabang mo talaga. Akala mo ba ay kung sino ka na dahil lang sa pirasong papel na yon? You are nothing but a gold digger na nanggaling sa kung saang lupalop. Ngayong wala na si Adrian, tignan natin kung saan ka pupulutin. Magmakaawa ka man sa amin, hinding-hindi ka na makakatapak sa pinto ng Mercer Group. Tama kayo, sagot ko, habang pinagmamasdan ang matatayog na gusali na aming nadadaanan. Hinding-hindi na ako muling tatapak sa pinto ninyo, bilang biktima. Ngunit asahan ninyo, Mother, ang mga pinto na inaakala ninyong pag-aari ninyo ay maaaring magsara sa inyong mga mukha bago matapos ang gabing ito. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at pinatay ko na ang tawag. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa akin. Utang na loob. Yan ang palaging isinusumbat nila sa akin. Ang maliit na tulo na ibinigay ni Adrian nung akala niya ay naghihikahos ako ay naging tanikala na ginamit nila upang gawin akong alipin sa sarili kong pamamahay. Ngunit ang tanikalang yon ay naputol na. Marcos? Tawag ko sa aking assistant na nasa harapang upuan. Yes, Chairman? Mabilis na sagot ng aking pinagkakatiwalaang tauhan. Revoke all the supplementary credit cards under Adrian Mercer's name. Lahat ng credit lines na nakakabit sa Ashford Group accounts, putulin mo na ngayon din. I want no delay. Understood, ma'am. Naasikaso na rin po ang tungkol sa Mercer Group. Ang balita tungkol sa biglaang financial audit ay lalabas na sa mga news portal sa loob ng 5 minuto. Tiyak na magkakagulo ang mga investors nila. Tumango ako. Mabuti. At ang penthouse sa Ashford Residences? Nakahanda na ba? Ready na po, Chairman. Ang lahat ng inyong mga gamit mula sa London ay naayos na rin doon. Nakarating kami sa Ashford Tower. Ang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal ay tila isang naglalakasang bantay sa gitna ng syudad. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang hanay ng mga security personnel at executive ang naghihintay sa akin sa ilalim ng malawak na canopy. Sabay-sabay silang yumukod. Isang pagpapakita ng respeto na kailanman ay hindi ko naranasan sa loob ng pamilya Mercer. Welcome back, Chairman Ashford! Ang kanilang sabay-sabay na pagbati ay umalingaw-ngaw, nagbibigay ng kakaibang sigla sa aking pagkatao. Naglakad ako sa gitna ng lobby. Ang tunog ng aking stiletto sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi na ako ang babaeng nagluluto ng adobo habang hinihintay ang asawang hindi darating. Ako na muli si Victoria Ashford. Ang babaeng may hawak ng tadhana ng libu-libong tao. Samantala, sa isang mamahaling restaurant sa labas ng lungsod, alam kong kasalukuyang nagdiriwang si Adrian kasama si Elena. Inisip ko ang kanyang mukha kapag dumating na ang bill at nalaman niyang ang lahat ng kanyang credit cards ay hindi na gumagana. Inisip ko ang takot na darapo sa kanyang puso kapag nabasa niya ang balita tungkol sa pagbagsak ng kanyang kumpanya. Pumasok ako sa aking opisina sa pinakataas na palapag. Ang malawak na tanawin ng lungsod ay nakalatag sa aking harapan. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking mesa. Nilalaman nito ang lahat ng ebidensya ng paglustay ni Adrian sa kumpanya para lamang suportahan ang luho ni Elena. Akala mo ba ay tapos na tayo, Adrian? Bulong ko sa hangin. Ito pa lamang ang simula. Mararamdaman mo kung paano mawala ng lahat, gaya ng ginawa mo sa akin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marcus na may dalang tablet. Chairman, may urgent news. Si Adrian Mercer ay kasalukuyang pinalalabas sa restaurant dahil hindi niya mabayaran ng bill na nagkakahalaga ng ₱200,000. At ang mas malala, ang balita tungkol sa audit ay naging sanhi ng pagbaba ng stocks ng Mercer Group ng 30% sa loob lamang ng 1 oras. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa aking mukha. Maganda. Hayaan nating maranasan niya ang lamig ng ulan na naranasan ko kanina. Ngunit bago pa man ako makasagot ng lubos, tumunog muli ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Victoria,
Please, anong ginawa mo? Ang boses ni Adrian ay puno ng desperasyon at galit, ngunit may halong panginginig. Bakit naka-freeze ang lahat? Bakit may mga pulis sa opisina ko? Anong ginawa mo? Hindi ko ginawa yan, Adrian. Sagot ko ng may kalmado at nakakanginig na tono. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Sinabi ko sa'yo, ang bawat desisyon ay may kapalit. At ngayon, oras na para magbayad ka. You can't do this to me. Magmakaawa ka sa mga Ashford. Sabihin mo sa kanila na asawa mo ako. Sigaw niya. Tila ba nawawala na sa sarili? Asawa? Bahagya akong natawa. Isang tawa na kasing talim ng patalim. Nakakalimutan mo yata, Adrian? 15 minuto na ang nakalilipas mula nang pirmahan ko ang divorce papers. Wala ka ng asawa. Ang meron ka na lang ay isang makapangyarihang kaaway. Ibinaba ko ang telepo at hinarap si Marcus. Ihanda ang press release. Bukas ng umaga, ihahayag ng Ashford Group ang ganap na pagbili sa Mercer Group. Gusto ko paggising ni Adrian bukas. Ako na ang may-ari ng opisina kung saan niya ako lagi minamaliit. Habang pinagmamasdan ko ang ulan sa labas, alam kong ang gabing ito ay simula pa lamang ng aking pagbawi. Ngunit may isang mensahe na pumasok sa aking tablet. Isang larawan ni Elena na may kausap na isang lalaking nakatalikod. Ang caption, Chairman, may nakita kaming kakaiba sa background ni Elena. Hindi lang siya basta mistress. Nanigas ang aking tingin sa larawan. Ang lalaking kausap niya ay may pamilyar na tattoo sa leeg. Isang tattoo na pag-aari ng isang pamilya, yang matagal na naming kalaban sa negosyo. Sariwa pa ang amoy ng mamahaling leather at ang bango ng bagong pitas na puting rosa sa loob ng aking opisina. Hindi ako natulog ng gabing yon. Habang ang buong syudad ay himbing sa kapayapaan, abala ako sa paghabi ng isang lambat na hinding-hindi matatakasan ni Adrian. Nakatitig ako sa malawak na bintana ng Ashford Tower, pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na langit ay tila naguhudyat ng isang madugong pagtatapos para sa mga taong umabuso sa aking kabaitan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marcus, dala ang isang itim na suit na espesyal na ginawa para sa akin mula sa London. Chairman, ang Board of Directors ay naghihintay na sa conference room. At tungkol po kay Adrian, nasa labas siya ng gusali. Kanina pa siyang 5:00 ng umaga nagpipilit na pumasok, ngunit hinarang siya ng security. Hayaan mo siyang maghintay. Malamig kong sagot habang isinusuot ko ang aking blazer. Hayaan mong maramdaman niya ang pakiramdam ng isang taong hindi pinapansin. Ang pakiramdam ng isang taong walang halaga sa paningin ng mundo. Yan ang ginawa niya sa akin sa loob ng 3 taon. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang Victoria na may gulo-gulong buhok dahil sa pagluluto at paglilinis. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may matalas na paningin, maayos na pagkakastyle na buhok, at labi na tila handa magbitiw ng mga utos na ikababagsak ng isang imperyo. Ito ang aking tunay na anyo. Ang korona na itinago ko sa loob ng mahabang panahon ay muling nakapatong sa aking ulo. Chairman, ito na po ang report tungkol kay Elena. Pagpapatuloy ni Marcus habang iniaabot ang isang tablet. Gaya ng hinala ninyo, hindi siya anak ng isang real estate tycoon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Elena Di Mag-iiba. Isang hamak na entertainer sa mga high-end club bago siya kinuha ng mga Villafuerte, ang ating mortal na kaaway sa negosyo. Ginabit nila siya para akitin si Adrian at makuha ang mga selyadong impormasyon tungkol sa Ashford Group na akala nila ay hawak ni Adrian. Napatawa ako ng bahagya. Isang tawang puno ng pangungutya. Ang tanga mo talaga, Adrian. Nagtapon ka ng ginto para sa isang pirasong basag na salamin na akala mo ay diamante. Hindi niya alam na wala namang alam si Adrian tungkol sa Ashford Group dahil kailanman ay hindi ko siya pinapasok sa aking tunay na mundo. Naglakad ako patungo sa conference room. Sa bawat hakbang ko, ang tunog ng aking sapatos sa marble na sahig ay tila isang babala. Nang bumukas ang malaking pinto, sabay-sabay na tumayo ang lahat ng mga directors. Ang mga lalaking ito, nakilala sa pagiging matitigas sa mundo ng gun finance,
ay yumukod ng may malalim na paggalang. "Good morning, Chairman Ashford," ang kanilang sabay-sabay na bate. Maupo kayo, utos ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang Mercer Group ay nasa ilalim na ng ating kontrol. Binili na natin ang lahat ng kanilang outstanding debts. Attorney Ramos, simula na ang foreclosure process sa lahat ng ari-ariya ni Adrian Mercer. Kasama na ang mansyong tinitirhan niya at ang lahat ng kanyang mga sasakyan. Pero Chairman, singit ng isang director, paano ang reputasyon ng kumpanya? Baka isipin ng publiko na masyado tayong agresibo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, sapat na para mapayo ko siya. Sa negosyo, walang puwang ang awa. Si Adrian Mercer ay nagnakaw mula sa sarili niyang kumpanya para pundohan ng isang babaeng espya. Ang pagguha natin sa Mercer Group ay hindi lamang isang business move. Ito ay paglilinis sa industry, mula sa mga taong walang integridad. May tanong pa ba? Natahimik ang lahat. Yan ang kapangyarihang kinatatakutan nila. Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa aking opisina. Ngunit bago pa man ako makaupo, narinig ko ang kaguluhan sa labas. Ang boses ni Adrian ay nangingibabaw, sumisigaw, pilit na kumakawala sa mga security guard. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ako, si Adrian Mercer. Asawa ako ng chairman niyo, Victoria! Victoria, lumabas ka dyan! Alam kong naririyan ka!" Tumango ako kay Marcos. Papasukin siya. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang hukay na kinasadlakan niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian na tila isang baliw. Gulo-gulo ang kanyang suot na polo, pawis na pawis, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at puyat. Huminto siya sa gitna ng silid nang makita niya ako. Nakaupo ako sa aking executive chair, kalmado, habang humihigop ng mainit na kape. "Victoria?" Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Tiningnan niya ang aking kabuuan, mula sa aking mamahaling suit hanggang sa awtoridad na bumabalot sa akin. "Ano ito? Bakit ka narito sa upuan na yan? At bakit sinasabi nila na ikaw ang Chairman Ashford?" "Hindi ba halata, Adrian?" Sagot ko, hindi man lang nagbabago ang tono. "Ang babaeng tinawag mong nobody, ang asawang sinabi mong pabigat at liability, siya ang may-ari ng lahat ng tinutungtungan mo ngayon." Napaatras siya. Tila ba nakakita ng multo? Hindi maari. Nagpanggap ka? Niloko mo ako sa loob ng 3 taon. Niloko? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Hindi kita niloko, Adrian. Ibinigay ko sa iyo ang pagkakataong mahalin ako nang walang pera, nang walang titulo. Pero ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo ako sa isang babaeng. Ang tanging alam gawin ay ubusin ang pera mo. At ang mas masakit, ginamit mo ang perang tinaghirapan ko para buhayin ang mistress mo." "Victoria, please." "Sorry. Nagkamali ako." Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Pilit na hinahawakan ng dulo ng aking blazer. Hindi ko alam. Akala ko ay wala kang kakayahan. Please, bawiin mo ang foreclosure. Mawawala ang lahat sa akin. Ang Mercer Group, ang bahay ko, ang lahat." Inalis ko ang kanyang kamay ng may pandidire. "Huli na ang lahat, Adrian. Pirmanado na ang mga dokumento. At ang mistress mo, si Elena, sigurado ka bang sa'yo siya tapat?" Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ako ng makahulugan. "Marcos, ipakita mo sa kanya." Iniharap ni Marcos ang tablet kay Adrian. Doon ay makikita ang mga litrato ni Elena na may kahalikang ibang lalaki, si Marco Villafuerte. At ang mas malala, ang audio recording kung saan pinagtatawanan ni Elena si Adrian dahil sa pagiging uto-uto nito. Nanginig ang buong katawan ni Adrian. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho sa aking harapan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang mga pulis. "Mr. Adrian Mercer, inaatay ka namin para sa kasong qualified theft at embezzlement batay sa reklamo ung inihain ng Ashford Group," sabi ng opisyal. Habang pinoposasan si Adrian, tinitigan niya ako ng may pagsisisi, ngunit tanging lamig lamang ang nakita niya sa aking mga mata. Nang malapit na siyang maailabas ng pinto, huminto siya at sumigaw. "Victoria!
Akala mo ba ay panalo ka na? Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Ang mga Villafuerte, hindi ka nila tatigilan. Hindi ako kumibo hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Naupo ako muli at tumingin kay Marcus. Ihanda ang susunod na hakbang. Hindi lang si Adrian ang babagsak sa larong ito. Isasama natin ang mga Villafuerte. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, tumunog ang aking pribadong telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Ang akala mong tagumpay ay simula pa lamang ng iyong pagdurusa. Hawak namin ang iyong ama. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking ama, ang tanging taong mahal ko na nasa isang lihim na ospital sa ibang bansa. Nanigas ang aking mga daliri sa ibabaw ng mamahaling kristal ng aking lamesa. Ang liwanag ng screen ng aking telepon ay tila isang nanunuot na lamig na pilit sumasakal sa aking hininga. Isang litrato. Ang aking ama, si Don Roberto Ashford, na mahimbing na natutulog sa kanyang hospital bed sa Switzerland. Ngunit sa gilid ng litrato, makikita ang isang hindi kilalang kamay na may hawak na hiringgilya na katutok sa kanyang suwero. Hindi ako huminga. Hindi ako sumigaw. Sa mundo ng mga Ashford, ang emosyon ay isang luho na hindi namin kayang bayaran. Ngunit sa loob ko, ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng bigmaan. Chairman, may problema po ba? Ang tanong ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan kong iniharap sa kanya ang screen. Nakita kong pagbabago sa kanyang muka. Mula sa pagiging profesional tungo sa isang matinding galit. Chairman, ang security sa Zurich. Paano nakapasok ang mga Villafuerte? Dahil may ahas sa loob, Marcos. Ang aking boses ay mas malamig pa sa yelo, walang bakas ng panginginig. Ang akala nating matibay na pader ay may lamat na hindi natin napansin habang abala ako sa pakikipaglaro kay Adrian. Biglang nag-vibrate ang telepon o sa aking palad. Isang video call mula sa isang itim na numero. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Iniharap ang screen sa aking muka ng may matuwid na likod at matikas na pag-upo. Lumitaw sa screen ang mukha ni Marco Villafuerte. Nakaupo siya sa isang madilim na silid, may hawak na baso ng alak, at may nakakalokong ngiti na tila ba siya ang hare ng mundo. Magandang umaga, Chairman Victoria. O baka mas gusto mong tawagan kitang Vicky, ang kawawang asawa ni Adrian? Ang kanyang boses ay malat, puno ng pangungutya. Sayang ang grama mo kagabi ha? Napakahusay. Muntik na akong mapalakpak sa galing mong magpanggap. Diretsuhin mo ako, Marco. Putol ko sa kanyang mga salita. Wala akong oras para sa mga basura mong biro. Anong gusto mo? Tumawa siya, isang tunog na nakakarindi sa pandinig. Diretso? Sige. Gusto ko ang Mercer Group. Ibalik mo kay Adrian ang lahat ng kumpanya, bawiin mo ang lahat ng kaso, at ilipat mo sa akin ang 50% ng shares ng Ashford Group sa susunod na 24 na oras. Kung hindi, well, alam mo naman kung gaano kasela ng lagay ng daddy mo. Isang maling gamot lang, baka hindi na siya magising sa susunod na umaga. You're playing a dangerous game, Marco. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang kurap. Ang akala mo ba ay susuko ako dahil lang sa isang banta? Nakakalimutan mo yata kung kaninong dugo ang nananalaytay sa akin. Huwag kang magmatapang, Victoria. Babae ka lang! Ang kanyang boses ay biglang tumaas. Ang kanyang gaslighting na taktika ay nagsimula na. Ang akala mo ba ay kaya mo patakbuhin ang imperyong ito ng mag-isa? Ang daddy mo ang tanging dahilan kung bakit ka respetado. Kapag namatay siya, ikaw ay magiging isang hamak na biyuda na walang sandigan. Gawin mo ang gusto ko at ibabalik ko ang daddy mo ng buhay. Maging masunurin kang anak, gaya ng pagiging masunurin mong asawa noon. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang bawat salita niya ay tila gasolina na nagpaliyab sa aking determinasyon. Masunurin? Marco, ang pagiging masunurin ko kay Adrian ay isang eksperimento. At ang resulta ng eksperimentong yon? Nakita mo naman kung nasaan siya ngayon. Nasa loob ng rehas, umiiyak na parang bata.
Iba ako kay Adrian. Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tama ka. Mas masahol ka sa kanya. Dahil gumagamit ka ng matandang may sakit para makuha ang gusto mo, isang tanda ng isang taong walang kakayahan sa patas na labanan. Inilapit ko ang aking mukha sa camera. Meron kang 24 na oras? Nagkakamali ka. Ako ang magbibigay sa iyo ng 12 oras para ilabas ang daddy ko sa ospital na yan at ibalik siya sa pangangalaga ng aking mga tauhan. Kung hindi, ang lahat ng itim na operasyon ng mga Villafuerte sa Macau ay malalatala sa lahat ng pahayagan sa buong mundo bago magtanghalian. Nakita ko ang saglit na takot sa kanyang mga mata bago niya ito itinago. wala kang ebidensya. Subukan mo ako, Marco. Kalimutan mo na si Vicky. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng nagpatakbo ng Ashford Group sa dilim habang ang mundo ay natutulog. 12 oras. At wag na wag mong susubukang saktan ang daddy ko. Dahil sa bawat galos na matatanggap niya, $1 bilyong ng ari-arian ninyo ang sisirain ko. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makasagot. Ramdam ko ang panging inig ng aking kamay sa ilalim ng lamesa, ngunit hindi ito takot. Ito ay adrenaline. Marcus! Tawag ko. Ihanda ang jet. Pupunta tayo sa Zurich. Ngayon din. Pero chairman, delikado po. Maaring bitag ito para makuha ka rin nila. Babala ni Marcus. Iyan ang gusto nilang isipin ko. Sagot ko habang mabilis na nag-i-impact ng aking mga mahahalagang dokumento sa isang briefcase. Ang akala nila ay magtatago ako sa likod ng aking mga bodyguard dito sa Manila. Ngunit hindi nila alam na matagal ko nang inihanda ang counter move para sa pagkakataong ito. Tawagan mo si Commander Silas. Sabihin mo sa kanya, ang Ghost Protocol ay aktibo na. Habang naglalakad kami patungo sa rooftop kung saan naghihintay ang aking helicopter, isang pamilyar na amoy ang dumampi sa aking ilong. Amoy ng pabango na ginagamit ni Elena. Napatigil ako sa gitna ng hallway. Ang bawat sulok ng Ashford Tower ay dapat naligtas. Ngunit bakit tila may nanonood sa bawat galaw ko? Tumiin ako sa paligid. Ang mga empleyado ay abala, ang mga ilaw ay maliwanag. Ngunit ang bawat anino ay tila may dalang pang-anib. Sa sandaling yon, na-realize ko ang isang bagay. Ang kaaway ay hindi lamang nasa labas. Pagpasok namin sa elevator, biglang namatay ang mga ilaw. Ang mechanical na tunog ng paghinto ng elevator ay bumasag sa katahimikan, na sinundan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng maliit na espasyo. Marcus? Tawag ko. Pilit na kinakapa ang aking paligid sa kadiliman. Walang sumagot. Ngunit naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa aking likuran. Isang matalim na bagay ang dumampi sa aking leeg. Huwag kang kikilos, Chairman. Ang boses ay pamilyar. Isang boses na matagal kong pinagkatiwalaan. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Ang sabi ni Mr. Villafuerte, mas madaling makipag-ayos kapag ang reyna ay nasa aming kamay na. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ngunit ang aking isip ay nanatiling matalas. Ang pagtataksil ay tila isang sumpa na palaging nakabuntot sa akin. Ngunit kung inaakala nila na ako ay madaling makuha, nagkakamali sila. Sa loob ng aking singsing, may isang maliit na button na nakakonekta sa emergency response ng aking kumpanya. Dahan-dahan kong ijinalaw ang aking daliri, habang ang talim ng kutsilyo ay unti-unting nabaon sa aking balat, nag-iiwan ng isang mahapdi at mainit na pakiramdam ng dumadaloy na dugo. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi man lang nanginid. Ang taong hindi mo kailanman inasahan. Ang sagot ng boses sa dilim. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng elevator sa isang palapag na hindi namin nilayon, isang silaw ng liwanag ang pumasok. Doon ko nakita ang mukha na nagtataksil. At ang mukhang iyon ang huling bagay na inakala ko makikita ko sa gitna ng digmaang ito. Ang liwanag na pumasok mula sa pagbukas ng pinto ng elevator ay tila isang malupit na katotohanang sumampal sa aking pagkatao. Sa harap ng kumikislap na talim ng kutsilyo, nakita ko ang mukha ng taong itinuring kong pangalawang ama, si Attorney Ramos.
ang lalaking humawak sa lahat ng legal na sikreto ng mga Ashford sa loob ng 3 dekada. Attorney? Ang aking bose ay isang mahinahong bulong, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng 1,000 katanungan. Kayo? Sa lahat ng tao? Bakit kayo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang matandang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng karunungan, ay balot na ngayon ng isang madilim na kasakiman. 30 taon, Victoria. 30 taon akong nagsilbi sa daddy mo. Pero sa huli, anong nakuha ko? Isang hamak na sweldo at ang titulong tauhan. Habang kayo, nakaupo sa ginto. Naglalaro ng kapangyarihan. Pagod na akong maging anino. Kaya ibinenta niyo ang daddy ko sa mga Villafuerte? Ang tanong ko habang dahan-dahang itinatapat ang aking singsing sa sensor ng elevator. Ganon na ba kababa ang halaga ng inyong danggal? Huwag kang magmalinis, Victoria. Ang mundong ito ay hindi para sa mga tapat. Para ito sa mga mautak. Diin niya habang mas lalong ibinaon ang kutsil o sa aking leeg. Pirmahan mo ang transfer of shares. Yan lang ang paraan para makalabas ka rito ng buhay. Huwag mo nang hintayin na dumating ang mga tauhan ni Marco. Nanatili akong kalmado. Ramdam ko ang maligamgam na daloy ng dugo mula sa maliit na sugat sa aking leeg. Ngunit ang aking isip ay tila isang computer na mabilis na nagsusuri ng bawat anggulo. Ang pagtataksil ni Ramos ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong hakbang na matagal na nilang inihanda. Alam niyo ba kung bakit kailanman ay hindi kayo naging higit pa sa isang abogado, attorney? Ang aking tono ay naging mapang-uyam. Tumahimik ka! Sigaw niya. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig sa galit. Dahil kahit sa loob ng 30 taon, hindi mo natutunan ang pinaka-importanteng leksyon ni Daddy. Na sa bawat pagkilos ng aming kalaban, meron na kaming 10 hakbang na nakahanda. Inakala mo ba na hindi ko napansin ang maliit na pagkakamali sa financial report na ibinigay mo sa akin nung nakaraan buwan? Ang pirma mong bahag, yang nanginginig sa mga dokumentong hindi mo dapat pinakialaman? Napakunot ang kanyang no. Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling yon, ang mga ilaw sa hallway ay biglang bumukas ng napakaliwanag. Isang malakas na tunog ng pagpito ang umalingaw-ngaw na sinundan ng mabilis na pagdating ng aking elite security team sa pangunguna ni Marcus. Bitawan mo ang chairman, Ramos! Ang boses ni Marcus ay puno ng otoridad habang nakatutok ang kanilang mga armas sa nagtataksil na abogado. Nabigla si Ramos. Ang kanyang pagkakataon ay lumipas na sa isang kisap mata. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ko ang kanyang braso at gamit ang aking kaalaman sa self-defense, ay pinihit ko ito hanggang sa mabitawan niya ang kutsilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig ay tila isang tuldok sa kanyang kataksilan. Agad akong dinaluhan ni Marcus, habang ang mga bodyguard ay mabilis na dinakip si Ramos. Chairman, ayos lang po ba kayo? Ang sugat niyo... Kasgas lang ito, Marcus. Sabi ko habang pinapahiran ang dugo sa aking leeg gamit ang isang puting panyo. Dalhin si Ramos sa safe room. Huwag siyang papatayin. Kailangan ko pa siyang gamitin para mahanap ang eksaktong lokasyon ni Daddy sa Zurich. Humarap ako kay Ramos na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Gulo-gulo ang kanyang buhok at wasak ang kanyang dignidad. Utang na loob, attorney? Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng respeto, pero pinili niyo ang pera ng mga Villafuerte. Ngayon, panuorin niyo kung paano ko wawasakin ang bawat sentimong ipinangako nila sa inyo. Hindi mo pa ako talo, Victoria. Sigaw ni Ramos habang hinihila siya palabas. Hawak pa rin nila ang daddy mo. Isang tawag lang, patay na siya. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, hinarap ko si Marcus. Naka-ready na ba ang jet? Hindi tayo pupunta sa Zurich bilang negosyante. Pupunta tayo doon bilang mga mangangaso. Handa na po ang lahat, Chairman. Ang Ghost Protocol ay aktibo na sa Switzerland. Ang aming mga tauhan doon ay nakapaligid na sa ospital. Habang naglalakad kami patungo sa rooftop, tumunog muli ang aking telepono. Isang video message mula kay Marco Villafuerte. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Marco ang nasa screen, kundi si Elena.
Nakatayo siya sa harap ng aking daddy, may hawak na gunting, at dahan-dahang pinuputol ang mga tubo na nakakabit sa kanya. Hi, Vicky! Miss me? Akala mo ba ay si Adrian lang ang tanga? Akala mo ba ay hindi ko alam na pupunta ka rito? Masyado kang naging kampante sa iyong kapangyarihan. Elena? Ang aking boses ay naging isang madilim na babala. Huwag mang ituloy ang iniisip mo. O talaga? At anong gagawin mo? Malao ka, Vicky. Napakalayo. Habang ikaw ay abala sa paghuli kay Ramos, ako naman ang katapusan na simula ni Marco. Isang gupit lang, at ang Ashford Empire ay tuluyan ng mawawala ng hari. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin habang pinapanood ko ang kanyang mapanuyang ngiti sa screen. Ngunit sa likod ni Elena, nakita ko ang isang maliit na refleksyon sa bintana ng ospital. Isang pulang tuldok ng laser na nakatutok sa kanyang sentido. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Elena, hindi mo ba napapansin? Ang bintana sa likuran mo, hindi yan basta salamin. Yan ang huling bagay na makikita mo bago ka mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ngunit bago pa siya makalingon, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa kabilang linya. Ang video ay biglang naging magulo, na sinundan ng isang nakakainig na katahimikan. Ang madilim na screen ng aking telepon, no ay tila isang piping saksi sa naganap na karahasan sa kabilang dako ng mundo. Hindi ko na kailangang marinig ang huling hininga ni Elena upang malaman ang resulta. Ang tunog ng pagkabasag ng makapal na salamin at ang biglang pagputol ng linya ay sapat na. Sa bawat digmaan, may mga sakripisyong kailangang gawin. At sa pagkakataong ito, si Elena ang unang bumagsak sa aking chessboard. Chairman, kumpirmasyon mula kay Commander Silas, bulong ni Marcos habang mabilis kaming naglalakad sa tarmac patungo sa aking pribadong jet. Ang target ay neutralized. Ang inyong ama ay ligtas at kasalukuyang inililipat sa isang underground medical facility na pag-aari ng Ashford sa labas ng Zurich. Walang galos ang Don. Huminga ako ng malalim. Isang bugso ng ginhawa ang dumaan sa aking dibdib, ngunit hindi nito natunaw ang ilong bumabalot sa aking puso. Mabuti, pero wag tayong maging kampante. Si Marco Villafuerte ay tila sugatang ahas. Mas lalo siyang magiging mapanganib na yung pinutulan ko siya ng buntot. Sumampa ako sa jet. Ang marangyang loob ng eroplano na gawa sa ivory at gold ay hindi nagbigay sa akin ng kapanatagan. Naupo ako sa aking pwesto at agad na binuksan ang aking laptop. Hindi pa tapos ang gabi sa Manila at sa Zurich, ang araw ay kasisimula pa lamang. Ito ang oras ng pagtutuos. Marcus, simula ng Phase 2. Utos ko habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa keyboard. Ilabas ang lahat ng hawak nating ebidensya laban sa Villafuerte Holdings. Ang kanilang money laundering activities sa Singapore, ang mga ghost projects sa Mindanao, at ang lihim nilang pakikipag-alyansa sa mga foreign cartels. Gusto ko, paglapag natin sa Switzerland, wala nang bangkong tatanggap sa pangalan ni Marco. Chairman, kung gagawin natin yan, magkakaroon ng malaking gulo sa stock market, paalala ni Marcus. Hayaan mong magulo. Ang aking boses ay puno ng pait. Inisip nila na dahil babae ako, maaari nilang gamitin ang aking ama para paluhurin ako. Ngayon ipakikita ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lupa na kinatatayuan. I want a total financial annihilation. Habang ang jet ay dahan-dahang umaangat mula sa lupa, naramdaman ko ang bigat ng aking mga mata. Isang sandali ng kahinaan ang sumagi sa aking isip. Naalala ko ang mukha ng aking ama nung bata pa ako. Ang kanyang mga tawa habang tinuturuan niya akong maglakad sa dalampasigan ng aming rest house sa Batangas. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa dami ng pera, kundi sa tibay ng integridad. Patawad, Daddy. Bulong ko sa aking isipan. Kailangan kong maging ganito para protektahan ang pangalang binuo mo. Biglang tumunog ang aking satellite phone. Ang pangalan ni Marco Villafuerte ay kumikislap sa screen. Sinagot ko ito, ngunit hindi ako nagsalita. Hinihintay ko ang kanyang unang banat. Victoria! Hayop ka! Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Puno ng nit-nit
at desperasyon. Anong ginawa mo kay Elena? Anong ginawa mo sa aking mga accounts? Isang oras pa lang ang nakakalipas, pero gumuho na ang lahat ng aking credit lines. Iyan ang tinatawag na efficiency, Marco. Tugon ko ng may malamig na ngiti. Inakala mo ba na ang pagiging asawa ko kay Adrian ay nagpahina sa aking utak? Ang 3 taon na yon ay ang pinakamahusay na research period ko. Habang iniisip niyo ni Elena na kontrolado niyo ang Mercer Group, dahan-dahan ko namang kinakain ang bawat pundasyon ng inyong kumpanya. Papatayin kita, Victoria. Kahit anong mangyari, hindi ka makakarating ng buhay sa Zurich. Masyado kang maingay para sa isang taong malapit ng mabulok sa kulungan. Sagot ko. Marco, hindi mo na ako kailangang hanapin. Dahil bukas, pagkatapos kong makuha ang huling piraso ng iyong kumpanya, ako mismo ang maghahatid sa'yo sa pintuan ng bilibid. At huwag kang mag-alala tungkol kay Elena. Ipapadala ko ang kanyang mga labi sa'yo bilang souvenir ng iyong pagkatalo. Ibinaba ko ang telepno at muling bumalik sa aking trabaho. Walang puwang ang awa. Ang bawat sentimong nawawala sa mga Villafuerte ay isang hakbang patungo sa hustisya. Pagkalipas ng ilang oras, habang nasa gitna kami ng karagatan, isang alerto ang lumitaw sa aking screen. Isang hindi inaasahang transaksyon. Isang dambuhalang halaga ng pera ang pumasok sa Mercer Group account mula sa isang offshore bank sa Cayman Islands. "Chairman, may pumasok na pondo!" sigaw ni Marquez. Saan galing ito? Imposible! Ang lahat ng alyansa ni Marco ay pinutol na natin. Tinitigan ko ang source code ng transaksyon. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ko ang lihim na lagda sa likod ng pondo. Isang lagda na tanging ako at ang aking ama lamang ang nakakaalam. Ngunit hindi ito galing kay Daddy. Galing ito kay Adrian Mercer. Adrian? Bulong ko. Nasaan siya? Hindi ba't nasa kulungan siya? Chairman, tumakas si Adrian! Ang ulat ng isa pang tauhan mula sa Manila. Nagkaroon ng gulo sa kulungan kanina at nagawang makatakas ni Adrian sa tulong ng mga armadong lalaki. At ang mas malala, ang perang pumasok sa kumpanya ay galing sa nakatagong vault na ninakaw niya mula sa Ashford Group bago pa ang divorce. Naramdaman ko ang init ng galit na muling umakyat sa aking ulo. Ang aking dating asawa, ang lalaking akala ko ay tuluyan ng bagsak, ay nagawa pang mangagat. Ibig sabihin, nagkakampi na ang 2 ahas, sabi ko habang hinihigpitan ang hawak sa aking baso ng tubig. Si Adrian at Marco. Ang isa ay may galit, ang isa ay may desperasyon. Chairman, ano ang gagawin natin? Papalapit na tayo sa airspace ng Europe? Tumingin ako sa bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay tumatama sa mga ulap. Isang bagong plano ang nabubuo sa aking isip. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, bibigyan ko sila ng isang impyerenong hinding-hindi nila makakalimutan. Baguhin ang direksyon, utos ko. Hindi muna tayo pupunta sa Zurich. Pupunta tayo sa lihim na taguan ng mga Villafuerte sa Italian Alps. Kung nasaan ang pera, nandoon ang mga ahas. At kung nandoon sila, doon ko sila tatapusin ng sabay. Tila, isang puting kumot ng kamatayan ang bumabalot sa nagtataasang tuktok ng Italian Alps. Mula sa bintana ng aking jet, ang mundo sa ibaba ay payapa. Ngunit alam kong sa ilalim ng nagnaningning na nyebe ay nagkukubli ang 2 ahas na handang manuklaw. Ang lamig na nanunuot sa loob ng cabin ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa aking kalooban na unti-unti nang nagiging bato. Chairman, 5 minuto bago tayo lumapag sa pribadong airstrip, ulat ni Marcus. Nakasuot na siya ng tactical gear sa ilalim ng kanyang coat. Ang villa ni Marco ay matatagpuan sa kabilang panig ng lambak. Napapalibutan ito ng mga armadong tauhan, ngunit ang ating ghost team ay nakapwesto na sa mga estratehikong lugar. Mabuti, sagot ko, habang isinusuot ang aking itim na leather gloves. Tandaan nyo, hindi tayo pumunta rito para makipagnegosasyon. Pumunta tayo rito para bawiin ang sa atin at itapon ang mga basura sa nararapat ng kalagayan. Paglapag ng eroplano, sinalubong kami ng hangin na tila humihiwa sa balat.
Ang tunog ng pag-ikot ng mga turbine ay dahan-dahang humupa na pinalitan ng nakakainig na katahimikan ng kabundukan. Sumakay kami sa isang armored SUV at mabilis na tinahak ang palikulikong daan patungo sa kuta ng mga Villafuerte. Biglang umilaw ang aking telepono. Isang video call. Inaasahan ko na ito. Hello, wifey. Welcome to your funeral. Ang boses ni Adrian ay puno ng malisya. Nakaupo siya sa isang marangyang sofa, may hawak na baso ng mamahaling whiskey at sa likod niya ay nakatayo si Marco Villafuerte. Mukhang masayang-masaya ang dalawa sa kanilang pansamantalang tagumpay. Funeral? Bahagya akong natawa. Isang tawang kasing lamig ng paligid. Adrian, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin naitatama ang iyong pananaw? Ang lupang kinatatayo nyo ngayon, ang villa na inuupuan nyo, binili ko yan 5 taon na, ang nakalilipas sa ilalim ng isang shell company. You're not in your territory, Adrian. You're in my guest house and you didn't even ask for my permission. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Adrian. Ngunit agad siyang bumawi sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang itim na briefcase. Wala akong pakialam kung kanino itong lupa. Hawak ko ang bilyon-bilyong halaga ng bearer bonds na ninakaw ko sa vault mo. Sa perang ito, kaya kong bumili ng sarili kong bansa. Ikaw, Victoria, ikaw ang mawawala ng lahat dahil sa sobrang yabang mo. Bilyon-bilyon? Tinitigan ko siya ng may halong awa. Adrian, asawa kita sa loob ng 3 taon. Inisip mo ba talaga na iiwan ko ang totoong kayamanan sa isang vault na alam mong pasukin? Ang mga papel na nasa loob ng briefcase na yan ay mga decoy. Ang mga serial numbers niyan ay naka-flag na sa bawat central bank sa mundo. Sa madaling salita, may hawak kang 1 toneladang basura. What? You're lying, sigaw ni Adrian. Marahas niyang binuksan ang briefcase at kinuha ang isang bundle ng pera. Hindi ito maaari. Nararamdaman ko ang papel. Amoy pera ito. Gaslighting yourself won't save you, Adrian, singit ko. Marco, matalino kang tao. Bakit ka kumampi sa isang lalaking ang tanging talento ay ang maging tanga? Iniligtas mo siya sa kulungan para lang dalhin ang kamalasan sa pintuan mo. Tumingin si Marco kay Adrian nang may halong pagdududa. Victoria, huwag mong subukang pag-awayin kami. Hawak namin ang access sa satellite servers ng Ashford. Yan ang totoong alas namin. Ang servers! Tumango ako habang tinitignan ang aking relo. Marcus, i-execute ang Valkyrie wipe. Done, Chairman, sagot ni Marcus sa tabi ko. Sa screen, nakita ko namatay ang mga monitor sa likuran ni na Marco at Adrian. Ang mga security cameras, ang data links, lahat ay naglaho. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Marco. Anong ginawa mo? Sigaw ni Marco. Sinuno ko ang tulay, Marco. Kung hindi ko mapoprotektahan ang data ko, mas mabuting wala na ring makinabang nito. Ngunit huwag kayo mag-alala. Ang backup ay nasa ligtas na lugar na hindi nyo kahit kailan maiisip. Itinigil ni Marcus ang sasakyan. Narating na namin ang gate ng villa. Ang mga tauhan ni Marco ay nagsimulang maglabas ng armas, ngunit bago pa sila makakilos, ang mga sniper ng Ghost Team ay nagpakita na ng kanilang presensya. Walang putukan, tanging ang tunog ng mga laser sights na dumadapo sa dibdib ng mga bantay. Bumaba ako ng sasakyan. Suot ang aking mahabang coat na tinatangay ng hangin. Naglakad ako patungo sa pintuan ng villa nang walang takot. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa akin si Adrian na may hawak na baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Huwag kang lalapit, Victoria! Papatayin kita!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Sige, Adria, putukin mo." Hamon ko habang dahan-dahang lumalapit. "Ipakita mo sa akin na meron kang natitirang tapang. O baka hanggang sa huli, isa ka pa ring duwag na nagtatago sa likod ng ibang tao. Nung nag-cheat ka, nagtago ka kay Elena. Nung natalo ka, nagtago ka kay Marco. Nayon, kanino ka pa magtatago? Tumahimik ka! Pinagbuka mo akong tanga. Minahal kita pero ginamit mo lang ako para sa laro mo." Gaslighting na naman ang kanyang depensa. Minahal? Huminto ako sa harap niya.
Ang dulo ng baril ay nakatutok na sa aking no. Adrian, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan. Ang minahal mo ay ang ideya na mayroon kang asawang susunod sa lahat ng gusto mo habang ninanakawan mo siya sa likuran niya. Ang minahal mo ay ang sarili mong ambisyon. Biglang may narinig kaming tunog mula sa taas ng hagdan, isang boses na hindi namin inaasahan. Bitawan mo ang baril, Adrian. Wala ka ng silbi sa akin. Si Marco Villafuerte iyon, ngunit may hawak siyang isang detonator. Ang kanyang muka ay puno ng baliw na ngiti. Kung babagsak ako, Victoria, sisiguraduhin kong kasama kayong dalawa sa impyerno. Ang villa na ito ay puno ng pampasabog. Isang pindot ko lang, magiging bahagi na kayo ng kasaysayan ng bundok na ito. Naniga si Adria sa takot. Ngunit ako, nanatili akong nakatiti kay Marco. Isang detonator, Marco? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na ang signal niyan ay dumadaan sa frequency na kakaputol ko lang? Pinindot ni Marco ang button. 1, 2, 3 beses. Walang nangyari. Ang katahimikan ay tila isang malakas na hiyaw ng kanyang kabiguan. Game over, bulong ko. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ko ay pumasok na sa loob. Dinakip nila si Marco, habang si Adrian ay napaluhod na lamang sa sahig, umiiyak na parang isang batang nawawala ng laruan. Lumapit ako kay Adrian, kinuha ang baril mula sa kanyang nanginginig na kamay at inabot ito kay Marcus. Tumingin ako sa kanya nang may huling pagkakatao ng pagiging tao. Ang akala mo ba ay papatayin kita, Adrian? Hindi. Masyadong madali yon. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong panuurin mo mula sa loob ng selda kung paano ko palalaguin ang imperyong sinubukan mong wasakin. At sa bawat gabi na matutulog ka sa malamig na semento, alalahanin mo ang mukha ng babaeng tinawag mong liability. Habang inilalabas sila ng mga otoridad, tumingin ako sa malawak na niebe sa labas. Tapos na ang gulo rito. Ngunit may isang bagay pang kailangang ayusin. Chairman, may natagap kaming ulat mula sa Zurich. Sabi ni Marcus ng may seryosong tono. Ang daddy mo, nagising na siya. Pero may gusto siyang sabihin sa'yo na hindi namin inaasahan. Ano yon? Hindi raw si Marco ang utak ng lahat ng ito. May isa pang tao sa likod ng mga Villafuerte. Isang taong akala natin ay patay na. Ang bawat hakbang ko sa puting pasilyo ng ospital sa Zurich ay tila isang pagbibilang ng mga lihim na pilit itinatago ng aming pamilya. Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa lamig ng hangin, lumilikha ng isang atmosfera na puno ng kaba at hindi maipaliwanag na tensyon. Sa loob ng silid na yon, ang aking ama, ang pundasyon ng Ashford Empire, ay naghihintay na may dalang katotohanang maaring wumasak sa natitira ko pang paniniwala sa katapatan. Pinihit ko ang seradura at pumasok. Nakita ko ang aking ama, si Don Roberto, na nakasandal sa mga unan. Bagaman maputla, ang talas ng kanyang mga mata ay nanatili. Lumapit ako at maraang hinawakan ang kanyang kamay. Daddy! Bulong ko. Ligtas na tayo. Wala na sina Adrian at Marco. Tapos na ang gulo. Umiling ng bahagya ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na bihirang makita ng kahit sino. Hindi pa tapos, Victoria. Ang akala nating apoy ay mitsa pa lamang. Ang mga Villafuerte, sila ay mga tauhan lamang. May isang utak sa likod ng lahat ng ito. Isang taong kabisado ang bawat galaw natin dahil sa aming dugo siya nanggaling. Nanigas ang aking buong katawan. Anong ibig ninyong sabihin? Patay na ang lahat ng kaaway natin sa pamilya. Si Julian, halos hindi marinig na sabi ni Daddy. Ang kuya mo, hindi siya namatay sa plane crash 10 taon na ang nakalilipas. Buhay siya, Victoria. At siya ang nagpundo sa pagtataksil ni Adrian. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Julian Ashford, ang panganay na anak na itinuring naming bayani pagkatapos ng trahedya sa dagat. Ang lalaking naging inspirasyon ko para maging matapang. Kung siya ay buhay, ibig sabihin, ang 10 taon ng aming pagluluksa ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Bakit niya gagawin ito sa sarili niyang pamilya?
Bakit niya ako ipapakasa sa isang halimaw na tulad ni Adrian? Dahil sa ingit, Victoria. Inakala niya na dahil siya ang lalaki, sa kanya mapupunta ang lahat. Pero nang malaman niyang ikaw ang pinili kong maging tagapagmana, pinili niyang sirain ka mula sa loob. Si Adrian ay pinili niya para maging anay na uubos sa iyong pagkatao habang siya ay naghihintay sa dilim para makuha ang korona. Isang matalim na galit ang sumabog sa aking dibdib. Ang pagtataksil ni Adrian ay masakit, ngunit ang pagtataksil ng sariling kapatid ay isang kamatayan ng kaluluwa. Ngunit sa halip na umiyak, tumayo ako ng tuwid. Ang aking mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Kung ganon, hindi na siya ang kuya ko, malamig kong sabi. Siya ay isang kaaway na kailangang burahin. Julian Ashford is dead to me since 10 years ago and I will make sure he stays dead this time. Lumabas ako ng silid at hinarap si Marcus na naghihintay sa labas. Marcus, i-reopen ang lahat ng files tungkol sa Project Icarus, ang plane crash ni Julian. Hanapin ang bawat koneksyon, bawat bank account at bawat taong tumulong sa kanyang pagtatago. At Marcus, ihanda ang blacklist. Isasama natin ang pangalan ni Julian. Chairman, sigurado po ba kayo? Kapatid niyo siya. May pag-aalinlangang tanong ni Marcus. Wala akong kapatid, Marcus. Meron lamang akong isang dambuhalang lamat sa aking kumpanya na kailangan kong ayusin. Sagot ko habang mabilis na naglalakad patungo sa exit. Bumalik kami sa aming pansamantalang base sa Zurich. Habang sinusuri ko ang mga bagong data, isang notification ang lumitaw sa aking laptop. Isang secure email na may kalahip na video. Binuksan ko ito ng walang pag-aalinlangan. Lumitaw ang isang lalaki sa screen. Kahit lumipas ang 10 taon, kilala ko ang mga matang iyon. Ang mga matang katulad ng sa akin, ngunit puno ng madilim na ambisyon. Si Julian. Hi, little sister. Ang kanyang boses ay tila isang kuskus ng bakal sa semento. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Si Adrian ay isang mahusay na distraction, hindi ba? Habang abala ka sa paglalaro ng strong, independent woman laban sa kanya, nakuha ko na ang kontrol sa 30% ng Ashford offshore assets. Ang akala mo ay nakuha mo ang Mercer Group? Hindi, Victoria. Ibinigay ko yun sa'yo para maging abala ka habang kinukuha ko ang tunay na premyo. Nasaan ka, Julian? Tanong ko sa screen kahit alam kong hindi niya ako naririnig sa pagkakataong yon. Huwag mo na akong hanapin, Vicky. Dahil ako ang hahanap sa'yo. At sa susunod na magkita tayo, hindi na tayo magkapatid. Magiging landlord mo na ako sa sarili mong gusali. Biglang namatay ang screen. Isang nakakainig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit bago pa ako makapag-react, ang buong gusali ay nyanig ng isang malakas na impact. Hindi pagsabog, kundi ang tunog ng mga glass windows na sabay-sabay na nabasag. Chairman, under attack tayo! Sigaw ni Marcus habang mabilis akong itinutulak sa ilalim ng lamesa. Mula sa nabasag na bintana, pumasok ang mga drone na may dalang mga high-tech na scanner at sa bawat drone may nakasulat na isang pamilyar na logo. Isang logo na hindi kumpanya, kundi ang aming family crest na may itim na guhit sa gitna. Julian is not coming for the company, bulong ko habang kinukuha ang aking baril. He's coming for me! Dito mismo, ngayon din. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speakers ng mga drone. Isang boses na nanggagaling sa loob mismo ng aming communication system. Checkmate, Victoria. Lumingon ka sa likod mo. Dahan-dahan akong lumingon. Ang pinto ng aking opisina, na dapat ay selyado at may biometric lock, ay dahan-dahang bumukas. At doon, nakatayo ang isang taong kailanman ay hindi ko inasahan na magiging bahagi ng grupong ito. Si Elena. At may hawak siyang isang remote control na may pulang ilaw na kumikislap. Akala mo ba ay napatay mo ako sa Zurich? Victoria, ang babaeng nakita mo sa ospital ay isang body double. Masyado kang naging kampante sa iyong mga sniper. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi habel sa takot, kundi dahil sa galit sa sarili. Naisahan ako. Ang reyna ay napaliligiran na ng mga ahas. At sa pagkakataong ito,
Ang bawat labasan ay selyado ng mga pampasabog na hawak ni Elena. Nakatayo ako sa gitna ng mga basag na kristal. Ang bawat piraso ay tila sumasalamin sa aking pagkakamali. Ang hangin mula sa labas ng Zurich ay humahampas sa aking mukha, malamig at mapang-api. Sa harap ko, si Elena ay nakangiti, isang niting puno ng lason at tagumpay. Ang remote control sa kanyang kamay ay kumikislap ng pulang ilaw, tila isang mabilis na tibok ng puso ng isang bumbang naghihintay na sumabog. Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro ng seryeng ito, Vicky? Ang boses ni Elena ay puno ng kutiang Taglish habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit. You spent 3 years playing housewife, while Julian spent 10 years building an army. You're just a placeholder, honey. Isang pansamantalang tagapang-alaga ng trono na para talaga sa kanya. Hindi ako kumilos. Ang aking mukha ay nanatiling parang estatwa, malamig at walang bahid ng takot. Ang akala ko ay matalino ka, Elena. Pero hanggang ngayon, isa ka pa ring tool. Ginamit ka ni Marco, ginamit ka ni Adrian, at ngayon, ginagamit ka ni Julian. Do you really think he will share the crown with someone like you? Shut up! Sigaw niya. Ang kanyang kamay na hawak ang remote ay nanginig ng bahagya. Julian is different. He promised me everything. At ikaw, you're just an obstacle that needs to be removed. Isang pindot ko lang, magiging abo ang buong floor na ito kasama ang lahat ng ebidensyang hawak mo. Sa bawat salitang binitiwan niya, ang aking isip ay mabilis na nagsusuri. Ang pinto sa likuran niya ay selyado. Ang mga drone sa labas ay nakatutok ang mga baril, at ang aking mga tauhan ay nakaluhod sa sahig, sa ilalim ng pananakot ng mga armadong lalaki ni Julian. Ngunit sa gitna ng gulo, isang bagay ang napansin ko. Isang maliit na lamat sa kanyang plano. Ang remote na hawak niya ay hindi konektado sa mga pampasabog sa gusali. Ito ay isang signal jammer. Julian, tawag ko sa mga drone na umaaligid. I know you're listening. Lumabas ka sa dilim. Ipakita mo ang mukha mo sa kapatid na inakala mong duwag. Isang tawa ang umalingaw mula sa speaker ng pinakamalapit na drone. Masyado kang matapang, Victoria. But courage without power is just a suicide note. Look at the monitors. Lumingon ako sa dambuhalang screen sa pader. Doon, nakita ko ang live feed mula sa hospital room ni Daddy. Ngunit, wala na rin ang aking ama. Ang silid ay tila dinaanan ng bagyo, at sa sahig ay may isang pamilyar na bagay, ang panyo na ibinigay ko sa kanya kanina, na ngayon ay may bahid ng dugo. Where is he? Ang aking boses ay naging isang pabulong na babala. Ang galit ay nagsimulang mag-alab sa aking mga ugat. He's with me, Vicky. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa lumang rest house natin sa Batangas. Sagot ni Julian. If you want to see him alive, you have to do one thing. I transfer mo ang lahat ng voting rights ng Ashford Group sa pangalan ko. Now! At huwag mong subukang tumawag ng backup dahil ang bawat pulis na lalapit sa amin ay katumbas ng isang daliri ng ating ama. You're a monster! Bulong ko. No, I'm an Ashford. We do whatever it takes to win. Tugon niya ng mayabang. You have 1 hour, Victoria. 1 hour to decide between the Empire or our father's life. Tick-tack, little sister. Biglang namatay ang screen. Hinarap ko si Elena na ngayon ay mas lalong naging kampante. Hear that, Vicky? You're cornered. Pirmahan mo na ang digital transfer para matapos na ito. I have no patience for your dramatic pauses. Isang malamig na katahimikan ang namayani. Dahan-dahan kong inabot ang tablet sa ibabaw ng lamesa. Ang aking mga daliri ay dumampi sa screen. Ngunit sa halip na buksan ang transfer portal, binuksan ko ang isang lihim na file na kailanman ay hindi ko ipinakita kahit kay Marcos. Elena, alam mo ba kung bakit pinili ako ni Daddy na maging tagapagmana sa halip na si Julian? Tanong ko habang nananatiling nakayuko sa tablet. Because he's an old fool who preferred a weak daughter over a strong son? Kutyang sagot niya. No. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking mga mata ay tila 2 bala ng baril. Because I'm the only one who is willing to burn the entire empire to the ground just to kill a traitor.
If Julian wants the Ashford Group, he can have it. But he will have it in ashes. Bago pa makapag-react si Elena, pinindot ko ang execute button sa aking tablet. Hindi ito transfer of shares. Ito ay ang sovereign protocol. Sa isang kisap mata, ang bawat bank account, bawat server, at bawat asset ng Ashford Group sa buong mundo ay nag-lockdown. Ang lahat ng kumpanya ay nagdeklara ng insolvency. Sa madaling salita, ang Ashford Group ay wala ng halaga. Ito ay naging isang dambuhalang utang na walang sinumang gustong kumuha. What did you do? Sigaw ni Elena habang mabilis na tinitignan ang kanyang sariling device. The shares! They're plunging! The assets are frozen! You're destroying your own legacy! Legacy is nothing if it's held by a murderer, malamig kong sagot. At dahil wala ng halaga ang Ashford Group, wala na ring dahilan si Julian para itago ang daddy ko. He's now holding a liability, not an asset. Sa gulat ni Elena, naging mabagal ang kanyang kilos. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Sa isang iglap, kinuha ko ang nakatagong patalim sa ilalim ng aking lamesa at mabilis na inihagis ito sa direksyon niya. Ang talim ay tumama sa kanyang braso, naging sanhi upang mabitawan niya ang remote. Marcus! Nayo na! Sigaw ko. Kasabay ng aking utos, ang mga sprinkler sa ceiling ay bumukas. Nagbubuhos ng tubig na nagisanhi ng pagkasira ng mga drone sa loob ng silid. Ang aking mga tauhan, na kanina pa naghihintay ng signal, ay mabilis na kumilos at dinisarmahan ang mga lalaki ni Julian. Nagkaroon ng gulo. Ang tunog ng mga nagbabagsakang katawan sa sahig at ang sigawan ay pumuno sa silid. Nilapitan ko si Elena, na ngayon ay nakahawak sa kanyang sugatang braso, nanginginig sa takot at galit. I told you, Elena, you're just a tool. Sabi ko habang tinitignan siya mula sa itaas. At ang tool na mapurol na ay itinatapon na sa basura. Hindi pa tapos si Julian! Sigaw niya habang hiila siya ng aking mga security. He will kill your father! He has nothing to lose now! Tumalikod ako at hinarap ang bintana. Alam kong tama siya. Si Julian ay isang taong desperado, at ang isang taong desperado ay mas mapanganib kaysa sa isang taong may plano. Ngunit bago pa ako makapag-utos para sa susunod na hakbang, isang bagong mensahe ang pumasok sa aking private line. Hindi ito galing kay Julian. Galing ito kay Adrian. Victoria, help me. Julian, he's not who you think he is. I'm with your father. We're not in Batangas. He's lying to you. We are in... Naputol ang mensahe. Ang huling narinig ko ay ang tunog ng isang malakas na pagbagsak at isang boses ng lalaki na pamilyar sa akin. Isang boses na hindi kay Julian at lalong hindi kay Adrian. Masyado kang maingay, Adrian. Let me handle my wife. Nanigas ang aking buong katawan. Ang boses na ayon, ito ang boses ng taong akala ko ay asawa ko. Pero sa pagkakataong ito, ang tono ay puno ng awtoridad at kadiliman na kailanman ay hindi ko narinig sa loob ng 3 taon. Ang tanong ay gumugulo sa aking isipan. Sino ba talaga ang pinakasalan ko? At sino ang tunay na kalaban sa likod ng lahat ng ito? Ang boses na iyon, malamig, matalim, at puno ng awtoridad, ay tila isang kuryenteng gumapang sa aking gulugod. Hindi yon ang boses ng lalaking naging asawa ko sa loob ng 3 taon. Hindi yon ang boses ni Adrian Mercer na hila-hila sa ilalim ng ilong ni Elena. Yon ang boses ng isang taong sanay humawak ng libo-libong buhay sa kanyang palad. Marcus, i-trace ang huling signal ng tawag na yon. Na yon din, ang utos ko habang mabilis na lumalabas ng opisina. Hindi ko na pinansin ang mga sugatang tauhan ni Julian sa sahig. Ang aking focus ay nakatutok na sa isang direksyon. Chairman, nakuha namin ang coordinates. Hindi sila malayo. Isang pribadong estate sa paanan ng bundok, 50 kilometro mula rito. Ang pangalan ng may-ari ay hindi nakatala sa anumang database. Ulat ni Marcus habang mabilis kaming sumasakay sa isa pang armored vehicle. Habang tinatahak namin ang madilim at palikulikong daan ng Zurich,
Ang aking isip ay tila isang mabilis na pelikulang nagbabalik tanaw. Ang bawat sandali ng aming pagsasama ni Adrian, ang kanyang mga pagkakamali sa negosyo, ang kanyang pagkabulag kay Elena, ang bawat galaw niya, ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Hindi siya tanga. Hindi siya naging biktima. Siya ang direktor ng lahat ng ito. Narating namin ang isang dambuhalang mansyong yari sa itim na bato at salamin, nakatago sa gitna ng masukal na kagubatan. Walang mga bantay sa labas, ngunit ang bawat sulok ng paligid ay tila sumisigaw ng panganib. Manatili kayo rito. Ako lang ang papasok. Utos ko kay Marcos. Pero, Chairman, delikado. Hindi niya ako papatayin, Marcos. Hindi pa sa ngayon. Gusto niya ng audience. At ako ang pangunahing bida sa palabas na ito. Puto ko sa kanya at dire-diretsong naglakad patungo sa dambuhalang pinto. Bumukas ang pinto ng kusa. Na tila ba inaanyayahan ako sa loob ng bibig ng isang halimaw? Ang lobby ay malawak. Minimaliste ang disenyo at napapalibutan ng mga monitor na nagpapakita ng stock market ng buong mundo. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Adrian sa isang malaking silya. Hindi siya nakasuot ng gulo-gulong polo. Suot niya ang isang pasad, yang tuksido na mas mahal pa sa kabuuan ng Mercer Group. Sa tabi niya, nakagapo si Julian, ang aking kuya na kanina lang ay nagmamalaki, na ngayon ay duguan at nanginginig sa takot. At sa kabilang panig, ang aking ama si Don Roberto na bagaman nakatali ay nananatiling mahinahon. Welcome home, Victoria, ang bati ni Adrian. Ang kanyang ngiti ay hindi na ang ngiti ng isang asawang nagtatago ng sikreto. Ito ang ngiti ng isang manunuklaw. Adrian Mercer, o kung sino ka man talaga? Sabi ko habang humihinto sa harap niya. Ang aking mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng aking coat. Hawak ang isang maliit na device. Ang galing mo. 3 taon kang nagpanggap na uto-uto. 3 taon mong hinayaan na maliitin kita. Sampalin ako ng katotohanan ng iyong pagtataksil at saktan ng damdamin ko. Lahat ng yon, para sa ano? Para makuha ang Ashford Group? Tumayo si Adrian at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng bakal at pulbura sa silid. Hindi mo naiintindihan, Vicky. Hindi ko kailangan ng Ashford Group. Ako ang nagpundo kay Julian para mamatay 10 taon na ang nakalilipas. Ako ang naglagay kay Marco sa posisyon niya. Lahat sila, mga piyesa ko lang. Bakit? Tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling matatag sa kabila ng dambuhalang rebelasyon. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mo. Sagot niya habang hinahaplos ang aking pisingi. Marahas kong iniwas ang aking muka. Ang pamilya mo ay puno ng mga ahas, Victoria. Si Julian, ang mga Villafuerte, lahat sila ay naghihintay na litsunin ka. Pinasok kita sa isang 3 taong pagsasanay. Ang pagtataksil ko kay Elena, isang pagsubok para makita kung magiging emosyonal ka o lohikal. Ang pagkuha ni Julian sa tatay mo, isang final exam. Anong tingin mo sa akin? Isang laro? Ang galit ko ay nagsimulan sumabog sa aking tono. Ginamit mo ang buhay ng tatay ko, ang danggal ko, at ang 3 taon ng buhay ko para lang sa isang pagsasanay? At pumasa ka, Victoria. Sabi niya nang may pagmamalaki na nakakasuka. You froze the assets. You destroyed the company rather than surrender. That is the Ashford blood. Ngayon, wala na ang makakaaway mo. Si Julian ay basura na. Ang Ashford Group ay muling mabubuo sa ilalim ng ating 2 pangalan. Tayo ang maghahari sa industriyang ito. Tumingin ako kay Daddy na marahang tumango sa akin. Tila ba sinasabi niya mag-ingat ako? Pagkatapos ay tumingin ako kay Adrian. Inakala mo bang pagkatapos ng lahat ng ito, tatanggapin ko ang kamay mo at magsasama tayo bilang hare at reyna? Adrian, nakalimutan mo ang isang mahalagang detalye sa iyong pagsasanay. Ano yon? Kunot ng tanong niya. Ang isang biktima ay maaaring maging mangangaso. Pero ang isang mangangaso ay hinding-hindi makikipag-alyansa sa isang halimaw. Malamig kong sagot. Inakala mo na dahil pinalaya mo ako sa mga ahas na tulad ni Julian,
tatanawin ko itong utang na loob. Pero sa paningin ko, ikaw ang pinakamalaking ahas sa lahat. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay mula sa bulsa, dala ang device. Sinabi mo na ang Ashford Group ay wala ng halaga dahil sa ginawa ko? Nagkakamali ka. Ang Sovereign Protocol ay hindi lang basta pag-lock ng accounts. Ito ay isang trap signal. Sa oras na pumasok ako sa mansyong ito, ang lahat ng ebidensya ng iyong mga illegal na operasyon, ang pagpondo sa mga Villafuerte, ang human trafficking sa Macau, at ang pagkidnap sa tatay ko, ay kasalukuyan ng pinobroadcast sa Interpol at sa lahat ng global news networks. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang kanyang kampanteng anyo ay biglang nalamatan. You weren't... Madadamay ka rin, Victoria. Ang Ashford Group ay madudumihan. Ang Ashford Group ay patay na, Adrian. Ako mismo ang pumatay nito. Sabi ko habang mabilis na lumalapit sa aking ama at kinakalagan ang kanyang mga tali. Dahil mas gusto ko pang magsimula sa wala kaysa maging bahagi ng iyong madilim na mundo. Biglang tumunog ang mga sirena sa labas. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang tumama sa mga bintana. Ang mga tauhan ni Adrian ay nagsimulang magpanik. Victoria! Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Inakala mo ba na matatapos ito rito? Hawak ko pa rin ang huling alas. Pinindot ni Adrian ang isang button sa kanyang rilo. Isang mechanical na tunog ang narinig mula sa ilalim ng sahig. Ang silid ay nagsimulang manginig. Kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa iyo. Isang bahagi ng sahig ang bumukas. Inilalantad ang isang selyadang vault na may timer. 10 segundo. Takbo! Sigay ko kay Daddy habang hinihila siya patungo sa exit. Ngunit bago pa kami makalabas, isang malakas na kamay ang humila sa aking buhok. Si Adrian. Hinding-hindi ka makakaalis, Victoria! Ang kanyang mukha ay parang demonyo sa gitna ng nagkakagulong paligid. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Hindi ito galing sa akin, at hindi galing kay Adrian. Tumingin kami sa direksyon ng hagdan. Doon, nakatayo si Marcos. Ang kanyang baril ay umuusok pa. Ang bala ay tumama sa braso ni Adrian, dahilan upang mabitawan niya ako. Chairman, labas na! Ngayon din! Sigaw ni Marcos. Mabilis kaming nakalabas ng mansyon kasunod ang aking ama at si Marcos. Sa aming likuran, ang mansyon ay niyanig ng isang malakas na pagsabog. Ang itim na bato ay nagkadurog-durog. Ang apoy ay pumailan lang sa langit ng Switzerland. Tila ba sinusunog ang bawat alaala ng aking 3 taong paghihirap? Hingal na hingal kaming napaupo sa damuhan, malayo sa nagliliyab na gusali. Tiningnan ko ang aking ama na mahigpit na humawak sa aking kamay. Tapos na, anak. Tapos na. Hindi pa, Daddy. Bulong ko habang nakatitig sa apoy. Wala pang nakikitang katawan si Adrian. Biglang lumapit si Marcus. Ang kanyang mukha ay maputla habang hawak ang isang tablet. Chairman, may nakita kaming kakaiba sa thermoscanner bago ang pagsabog. May isang escape pod na lumabas mula sa ilalim ng lupa. 1 kilometro mula sa mansyong ito. Tumingin ako sa tablet. Isang maliit na tuldok ang mabilis na gumagalaw palayo sa amin, patungo sa hangganan ng Italy. At sa ilalim ng tuldok na iyon, may isang mensaheng pumasok sa aking screen. Isang mensaheng nagpabilis muli sa tibok ng aking puso. See you in the next life, wifey. This is just volume 1. Ang usok mula sa gumuhong mansyon ay dahan-dahang humalo sa malamig na hamog ng madaling araw. Nakatayo ako sa gilid ng bangin, pinagmamasdan ang huling ngingas ng apoy na tumutupok sa mga lihin ni na Adrian at Julian. Ramdam ko ang hapdi ng sugat sa aking leeg at ang pagod na nanunuot sa aking mga buto. Ngunit sa bawat paghinga ko, mas lalong tumitibay ang aking pagkatao. Ang Ashford Group na binuo ng aking mga ninuno ay wala na. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Chairman, kailangan na nating umalis. Parating na ang mga lokal na otoridad. Paalala ni Marcos. Ang kanyang mukha ay seryoso, bakas ang pag-aalala sa kaligtasan ng aming maliit na grupo.
Tumingin ako sa aking ama na mahigpit na nakahawak sa aking braso. Daddy, ayos lang ba kayo? Patawad dahil kailangan kong sunigin ang lahat ng pinaghirapan nyo. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng aking ama. Hinaplos niya ang aking buhok ng may pagmamalaki. Victoria, anak. Ang Ashford Group ay hindi ang mga gusali o ang mga bank account. Ang Ashford Group ay ikaw. Hanggat nakatayo ka, ang ating pamilya ay hindi kailanman mabibigo. Ipinakita mo sa akin na mas mahalaga ang integridad kaysa sa imperyo. Tumango ako at sumakay sa sasakyan. Habang bumababa kami sa kabundukan, tinitigan ko ang mensahe ni Adrian sa aking screen. Volume 1. Inakala ba niya na ang pagtakas niya gamit ang isang escape pod ay sapat na para talunin ako? Inakala ba niya na ang pagsisimula ng panibagong volume ay nangangahulugang siya ang may hawak ng panulat? Marcus, ang aking boses ay naging matalas at puno ng plano. Huwag din ang habulin ng escape pod. Hayaan niyo siyang makarating sa gusto niyang puntahan. Napakunot ang noo ni Marcus. Pero Chairman, bakit? Maari siyang makapagtago at makapag-ipon muli ng lakas. Iyon ang akala niya. Tugon ko habang binubuksan ang aking laptop. Ang escape pod na ginamit niya ay bahagi ng security system na ako mismo ang nag-upgrade noong nakaraang taon. Sa loob ng pod na iyon, merong isang silent beacon na hindi nakikita ng anumang scanner. At ang mas mahalaga, ang lahat ng access keys na akala niya ay hawak niya para sa kanyang Volume 2 funds, yon ay mga digital ghost. Sa oras na subukan niyang buksan ang kahit isang account sa Cayman o Switzerland, ang bawat lokasyon niya ay madidisplay sa aming system. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa gitna ng isang minimalist na opisina sa BGC, Taguig. Wala na ang Ashford Tower, ngunit sa harap ko ay ang logo ng aking bagong kumpanya, VA International. Mula sa abon ng nakaraan, mabilis kong itinayo ang isang mas matatag, mas malinis at mas makapangyarihang organisasyon. Ang lahat ng mga tapat na empleyado mula sa lumang kumpanya ay lumipat sa akin, dala ang kanilang tiwala at husay. Tumunog ang aking intercom. Chairman, may natanggap kaming ulat mula sa aming intelligence team sa Brazil. Ipasok mo, utos ko. Lumitaw sa screen ang imahe ng isang lalaki sa isang liblib na bar sa Rio de Janeiro. Gulo-gulo ang buhok, mukhang hindi nakatulog ng ilang linggo, at pilit na nakikipag-ayos sa isang local banker, si Adrian Mercer. O kung sino man siya sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon, malayo sa mapang-aping anyo na ipinakita niya sa Zurich. Pinindot ko ang video link. Pagkalipas ng ilang segundo, ang mukha ni Adrian ay lumitaw sa kabilang linya. Nang makita niya ako, ang baso ng inumin na hawak niya ay halos mabitawan niya. Victoria? Ang kanyang boses ay naging garalgal, puno ng gulat. Paano mo ako nahanap? Sabi ko sa iyo, Adrian. Hindi mo hawak ang panulat sa kwentong ito. Sabi ko habang dahan-dahang humihigop ng tsa. Inakala mo ba na sa pagtakas mo ay malaya ka na? Inakala mo ba na ang Volume 2 mo ay magiging mas matagumpay? Tignan mo ang sarili mo. Namumulubi ka sa ibang bansa habang ang bawat galaw mo ay pinapanood ko. What do you want? Sigaw niya, ang kanyang gaslighting na taktika ay wala ng talab. Papatayin mo ba ako? Sige, gawin mo na. Patayin ka? Bahagya akong natawa. Masyadong madali iyon, Adrian. Gusto kong mabuhay ka ng matagal. Gusto kong maranasan mo ang pakiramdam ng pagiging isang liability. Gusto kong maramdaman mo ang gutom, ang takot, at ang kawalang halaga na pilit mong ipinaramdam sa akin sa loob ng 3 taon. Iniharap ko ang kamera sa bintana ng aking opisina. Inilalantad ang matatayog na gusali ng Manila na muli kong pinagaharian. Habang ako ay paakyat ng paakyat, ikaw naman ay pababa ng pababa. At tungkol sa kuya kong si Julian, huwag kang mag-alala. Ang mga pulis sa Switzerland ay nahanap na ang kanyang pinagtataguan sa tulong ng mga impormasyong iniwan mo sa mansyon bago ka tumakas. Mukhang magsasama kayo sa loob, pero sa magkaibang selda. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay.
Ang huling alas niya ay naging isang dambuhalang pagkakamali. Victoria, please. Utang na loob. Nagkamali ako. Maari tayong magsimula muli. I still love you, Vicky. Ang lahat ng ginawa ko ay para maging karapat-dapat ako sa'yo. Ang kanyang desperadong pagsisinungaling ay nakakasuka na. Utang na loob? Pag-uulit ko. Ang tanging utang na loob na meron ako sa iyo, Adrian, ay ang pagtuturo sa akin na ang aking puso ay hindi dapat ibigay sa mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang mga salita. Salamat sa 3 taon. Dahil sa iyo, nahanap ko ang tunay na Victoria Ashford. Ibinaba ko ang telepono. Ngunit bago ko tuluyang patayin ang monitor, isang bagong alerto ang lumitaw. Isang hindi kilalang barko ang dumaong sa baybayin ng Batangas malapit sa aming lumang rest house. Ang mga tauhan ko ay nakakita ng isang lalaking lula nito, isang lalaking may pamilyar na singsing sa kanyang daliri. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi ito si Adrian at hindi si Julian. May isa pang anino na naglalakad sa dilim ng aming kasaysayan. Marcus, tawag ko. Ang aking tinig ay muling naging handa sa labanan. Ihanda ang sasakyan. May kailangan tayong tapusin sa Batangas. Ang huling kabanata ng trahedyang ito ay dun dapat magwakas. Ang simoy ng dagat sa Batangas ay may dalang alat at tamis na mga alaalang pilit kong ibinaon sa limot. Pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubog ng araw, ang kulay ube at gintong kalangitan ay tila isang dambuhalang canvas na nagpapakita ng huling kabanata ng aking paglalakbay. Dito sa rest house na ito, kung saan ang bawat haligi ay saksi sa aking paglaki, dito rin magtatapos ang lahat ng kasinungalingang bumalot sa pangalang Ashford. Chairman, narito na po siya. Bulong ni Marcus. Nakatayo siya sa likuran ko. Laging handa, laging tapat. Humarap ako. Sa may pampang, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad patungo sa aming kinaroroonan. Hindi siya si Adrian. At hindi rin siya si Julian. Ngunit ang bawat kilos niya ay pamilyar. Ang matikas na tindig, ang otoridad sa bawat hakbang, at ang nagniningning na singsing sa kanyang daliri na may tatak ng pamilya Ashford. Si General Santiago. Ang matalik na kaibigan ng aking ama, ang lalaking itinuring naming tagapang-alaga ng aming pamilya sa labas ng mundo ng negosyo. Victoria! Ang kanyang boses ay malalim, tila isang dagundong ng paparating na bagyo. Inasahan ko na mahahanap mo ako. Masyado kang naging matalino, higit pa sa iyong ama. General? Ang aking boses ay walang panging-inig, kasing lamig ng hanging gabi. Kayo pala ang architect ng lahat ng ito. Kayo ang nagbigay ng proteksyon kay Julian, kayo ang nagsupply ng impormasyon kay Marco, at kayo ang nag-udyok kay Adrian na pumasok sa aking buhay. Bakit? Para sa kapangyarihan o para sa lupang kinatatayo natin? Tumawa ang general, isang tawang puno ng pait. Kapangyarihan? Victoria, ang Ashford Group ay isang dambuhalang halimaw na kumakain sa lahat. Ang iyong ama ay naging masyadong mapayapa. Kailangan ng industry, yan ang isang digmaan para muling mabuhay ang daloy ng pera. Ginamit ko ang iyong mga kaaway para sirain ang kumpanya at sa huli, ako ang bibili sa mga labi nito sa murang halaga. Pero hindi ko inasahan na susunigin mo ang lahat bago ko pa ito makuha. Dahil ang Ashford Group ay hindi para ibenta, General. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At lalong hindi ito para sa mga taong ang tanging alam ay pumatay at mandaya. Alam niyo ba kung bakit ako nareto? Hindi para makipag-ayos. Nareto ako para ibigay ang huling hatol. Anong ibig mong sabihin? Kunot nung tanong niya. Inilabas ko ang aking telepon at ipinakita ang isang live streaming ng balita. Kasalukuyang hinahalugog ng NBI ang inyong mga opisina at ang inyong mga lihim na kuta sa Mindanao. Ang lahat ng transaksyong pinirmahan nyo gamit ang pangalan ni Julian at Marco ay naging triangan ebidensya na nag-uugnay sa inyo sa malawakang korupsyon at treason. Ang singsing na suot nyo? Mayroon itong microtransmitter na nag-uugnay sa bawat ilegal na pag-uusap na ginawa inyo sa loob ng rest house na ito sa nakalipas na 1 oras. Nanlaki ang mga mata ng general.
Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay dahan-dahang hinihigop ng dagat? You trapped me! Inakit mo ako rito para lang huliin. Hindi kita inakit, General. Ang sarili mong kasakiman ang nagdala sa iyo rito. Akala mo ay tapos na ang laro dahil wala na ang Ashford Group? Nagkakamali ka. Ang VA International ay hindi lang kumpanya. Ito ay isang organisasyong binuo para linisin ang dumi na iniwan nyo. Sa sandaling yon, ang paligid ay napuno ng mga ilaw ng helicopter at ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga tauhan ng general ay mabilis na nadisarmahan ng aking ghost team. Wala ng takas, wala ng gaslighting na makapagligtas sa kanya. Lumapit ako sa kanya ng huling pagkakataon. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang panahon ng mga haring nagtatago sa dilim ay tapos na, General. Ngayon, ang reyna na minaliit ninyo ang siyang magsasara ng inyong kumpas. Habang hinihila siya ng mga otoridad, tumingin ako sa malayo. Sa Brazil, alam kong kasalukuyang hinuhuli na rin si Adrian. Sa Switzerland, si Julian ay nahaharap na sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng mga ahas ay nasa loob na ng kani-kanilang hawla. Naupo ako sa dalampasigan. Hinahayaan ng tubig na dumampi sa aking mga paa. Dumating si Marcus at tumabi sa akin. Bit-bit ang isang baso ng champagne. Tapos na po ang lahat, Chairman, sabi niya ng may ngiti. Hindi, Marcus, tugon ko habang itinataas ang aking baso patungo sa buwan. Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na buhay. Ang Victoria na kilala nila ay patay na. Ang nakatayo rito ay ang babaeng bumuo ng sariling niyang tadhana. Uminom ako ng alak, ang tamis at pait nito ay tila isang selebrasyon ng aking tagumpay. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang aking karera, ang aking integridad, at ang aking kalayaan ay sapat na. Wala nang Adrian na magpapaikot sa akin. Wala nang Julian na magtataksil, at wala nang general na magdidikta. Tumingin ako sa langit, sa gitna ng bilyon-bilyong bituin. Alam ko mula sa itaas, ang aking ama ay nakangiti. Hindi dahil na itayo ko muli ang imperyo, kundi dahil nahanap ko ang aking tunay na lakas. Isang lakas na hindi nanggagaling sa pera, kundi sa isang pusong marunong lumaban at marunong magpahalaga sa sarili. Humiga ako sa buhanginan. Pinapakinggan ang musika ng mga alon. Sa wakas, ang gabi ay payapa. Sa wakas, ako ay malaya.